At nakarating na nga kami sa paanan nito. At sa bungad pa lang ay ramdam ko na iba ang kalibre ng bundok na ito. Sana nga hindi ako nagkamali. Salamat sa Diyos at hindi ako nagkamali. Dahil sa parting ito, limot ko na agad ang 2 oras na biyahe. Ang pagod, ang init, ay naglaho na lang bigla. Dahil sa napakagandang tanawin na nakikita ng aking mga mata. Bawat liko ay gusto mong huminto upang pagmasdan itong napakagandang tanawin ng kalikasan. Ang mga bundok, mga ulap, ang kalsada, ang hangin na dumadampi sa iyong mukha. Sadyang napakaganda. Hindi nga lang masyadong nabigyan ng katarungan ng mga lente ng aking kamera kung gaano nga ba kaganda ang daang Maliko. Pero mamaya, ang tito ko ang magmamaneho upang makunan ko ng maayos ang tunay na kagandahan ng daang Maliko. Huminto muna kami saglit sa parting ito upang pagmasdan ang kagandahan nitong kalikasan. Salamat sa Diyos sa napakagandang likha niyang ito. Maya-maya ay nagpatuloy na rin kami. At sa parting ito, ang tito ko munang nagmaneho upang makuhanan ko ng maayos ang napakagandang tanawin na ito. At habang binabaybay namin ang kabundukang ito, habang nakikita ang napakagandang tanawin na ito na nilikha ng Diyos, may isang bagay na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Ang sabi sa Psalms 53 verse 1, "Only a fool would say, there is no God." Mangmang lang magsasabi na walang Diyos. Dahil kung titignan mo lang ang kagandahan ng mundo, makikita mo na mayroong Diyos na lumikha ng napakagandang tanawin nito. At saglit muna kaming huminto sa puntong ito at inakyat namin itong parang maliit na burol. Dito, mas makikita mo ang malawak na parte ng daang Maliko. At ito ang nakita namin. Dito, hindi ko na talaga may tago ang tuwa na nararamdaman ko. Sulit ang 2 oras na biyahe, ang pagod, ang init. Hindi ko akalain na meron palang ganitong kaganda na tanawin dito sa Pangasinan.
Gusto pa sana naming manatili sa parting ito, pero nangangalahati pa lang kami at kailangan na namin magpatuloy. Kung maaalala nyo kanina ang tito kong nagmaneho ng motor, nakalimutan niya lang namang ibalik sa akin yung susi bago sila umalis. Kaya ngayon, hinihintay kong mapansin nila na wala ako sa likuran nila at bumalik. At ayan na nga, halos 15 minutos din siguro ako naghintay sa kanilang bumalik. Buti naman naalala nila ako. Susi! Kulaan niya lang. At nagpatuloy na nga kami. Dito kapansin-pansin ang patuloy na paglamig ng simoy ng hangin. Mapapansin mo rin na tila umaambon. Gawa ng hamog na bumababa galing sa bundok. Huminto muna kami saglit sa puntong ito. Namamangha kasi kami sa hamog na para bang bumababa galing sa bundok. Bumababa ba talaga? O baka naman dahil nasa mataas na parte na kami ng Dang Maliko. Di nagtagal ay nagpatuloy na rin kami. Sa puntong ito may dalawang bagay na pinagsisisihan ko. Una, hindi ako nakapagdala ng sapat na baterya para sa mga kamera ko. Maging ang cellphone ko ay palobat na rin. Pangalawa, paubos na rin ang storage ng memory card ng mga kamerang ito. Hindi ko alam kung makukunan ko hanggang dulo. Pero tignan natin. Di ko inakala na meron din palang mga bahay sa taas ng kabundukang ito. Habang pataas ng pataas ang napupuntahan namin, mas kapansin-pansin na rin ang mga bakas ng landslide na nakadagdag lalo ng kabahan na nararamdaman namin, na sinabayan pa ng hamog, sobrang lamig na simoy ng hangin, basa at matarik na kalsada na punong-puno ng mga paliko at kurbada. Mapapansin mo rin ang mga sirang barikada na gawa ng landslide. Kaya talagang doble ingat at panalangin ang kailangan mong baunin dito. Mas kumakapal na rin ang hamog sa parteng ito. Dahilan para di mo masyadong makita ang nasa harapan mo. Tinatakpan din nito ang mga lente ng kamera ko. Maya-maya nga ay namatay na ang kamera ko dahil naubusan na ng baterya. Pero salamat sa Diyos at narating pa rin namin ang landmark ng Maliko. Kapansin-pansin na basang-basa na kami dahil sa hamog. Buti na lang at may konting baterya pa ang cellphone ko, kaya nagawa pa rin naming makunan ang sandaling ito. At sa aming pagbaba ng bundok, ito ang pabaon sa amin ng Dang Maliko. Isang napakagandang bahaghari. Pagka-uwi namin ay dumiretso na ako sa church. Sigaw na guys, mag-drums. May practice kami ngayon para sa araw ng linggo. Pasado alas 8 na ng gabi nang matapos kami sa practice. Oras na para umuwi at magpahinga. Ayan, meron po tayong 5 minutes to settle ourselves, to prepare ourselves.
Nabigyan din tayo ng pribilehiyo na magturo ng salita ng Diyos sa linggong ito. Sa Diyos ang papuri. Nakakatagpuin po kayo ng Panginoon. Pagkatapos nito ay dumiretso na kami agad sa kabilang barangay, kung saan naroon ang bagong bukas na house church. Dahil bago pa lang ang simbahan na ito, ang mga leader muna ng aming satellite church ang tumatayo dito. Maya-maya ay nagsimula na rin ang service. Amen. Sino pong mauna na magpatotoo sa kabutihan ng Lord? Nagbibilyar ako. Kaya ikaw. Oo. Halutado ka. Oo, anong ginagawa ko? Laser sword. Ay, laser sword. Oh. Ikaw, bro. Ikaw. Namimingwit na. Ayun, naglan. Ako, nanunungkit ako ng bearing. Bearing ko. Nag-golf ako. Oh, go, ikaw! Namamalo ako. Namamalo. Panik, Lester, gala dyan. Namimingwit ako. Eh, nasabi na. Wala na, naubos na. Ano Inaayos ko yung antena. Masak. Sige. Wala na akong maisip Medyo gabi na rin nang nakauwi kami. Kinabukasan, medyo umuulan. Pagtilan ng ulan ay tinulungan ako ng aking nanay at ng aking kapatid na manghuli ng pato dahil dadalhin natin to kay Labia. Magdadala rin tayo ng isang manok. Hindi pwede yung motor namin ngayon kasi pinapagawa. Kaya hihiramin muna natin itong motor ng tita ko. At sa wakas, matapos ang mahigit kumulang isang oras na biyahe, nakarating din tayo. Dito inaya ako ni Kurt na maglaro ng chess. Matagal na akong di naglalaro nito pero tignan natin kung tatalunin natin siya. Kinatan niya. Kapalagtan na ganang babangan. At yun na nga, tinala tayo ni Kurt. Gabi na rin na nakauwi tayo sa amin. December 31, Bispiras ng bagong taon. Ang lahat ay abala na sa paghahanda.
Kaya nagsimula na nga ang selebrasyon. At sa isang panalangin, opisyal na nga nagsimula ang aming programa. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen! This program is officially begin! Ready ka na ba? Team boys, team boys. Pilik kayo. 52. 52. Ay! Uli! It's a tie! 52. Pitito pa rin yan. Okay, May suki kasi. Pag hinihipan, pumapasok sa ilong namin. Grabe.
January 1, 2025. Ang unang araw ng taon at huling araw na rin ng bakasyon namin dito sa Pangasinan. Maaga kami ngayon kasi mag-outing kami kasama ang pamilya ni Via. Happy New Year from Aquino family! Huminto muna kami sa isang gasoline station dahil napansin namin na malambot ang gulong ng aming van. Maya-maya umalis na rin kami. Nakarating na nga kami. Dito yan sa Manluluwag Hot Spring sa Mangataram. Dalawa kami. Dahilan kung bakit tinawag na hot spring ang lugar na ito. Dahil literal na hot spring ang pinanggagalingan ng tubig dito. Di na rin kami nagtagal sa Manluluwag at umuwi na rin kami dahil babiyahe pa kami pa Maynila. Pero dahil gabi pa ang aming biyahe, naglaro muna kami ng basketball. Nag-bonfire. At nag-worship. Mukhang dadayo ka pa dito para maglaro guys ha. Kinagabihan ay babiyahe na rin kami pabalik na Maynila. Yung hindi antukin. Upo ka muna dito. Hindi mo na aircon pa. Aircon pa. Pray na. Kana. Oh, Kelvin daw. Lord, ingatan mo po kami sa aming biyahe na makarating kami pa na naligtas. Lord, sa ilang kapapuri, pagsamba sa tayong Panginoon. Amen. Amen. At dyan na nagtatapos ang huling linggo ng 2024 ko. Maraming nangyari sa taon na to. May dalamhati at mayroon ding kaligayahan. Katulad ng kalsada sa ibabaw ng bundok
na punong-puno ng pahon at palusong, paakyat at papaba. Ngunit alinman sa dalawa ang tanawin ay makapigil hininga. Ganun din sa ating Panginoong Diyos. Maganda man o hindi, ang Diyos ay mananatiling mabuti, hindi nagbabago sa bawat sandali ng ating buhay.